Dream wedding na nauwi umano sa bangungot. Sumbong yan ang mag-asawang hirap makamove on sa stress na dulot ng kinontratang catering. Ang pagkain kasi sa kanilang wedding reception atrasado. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Imbes ng ngiti sa inaasam na dream wedding, stress ang nakuha ni na Joanna at Randel sa kanilang pag-iisang dibdib nitong January 11. Grabe ka-disaster yung ginawa nila sa kasal ng pamangkin ko. Walang dumating kahit isang pagkain. Halos mapuli paid na nila yung perang binayad sa cater. Pag nakakapanood ako ng wedding, sobrang naiiyak ako. Gabi-gabi, pag tinitingnan ko yung mga pictures namin, naaalala ko yung ginawa nila. Alas 3 ng hapon ang nakatakdang kasal ng couple na sinundan ng wedding reception bandang alas 5. Nagutom na yung mga bisita ko, grabe kayo! First time nyo ba? Pero ang catering, inabot umano ng siyam-siyam ang dating. 150 bucks yun, no? Kayo naintindihan nyo, di ba? Kasi nandito kayo eh. Kayo yung main witness kung ano yung nangyari sa event. Wala na pong mga bisita. Nag-uwian na po. Ang oras ng reception is 5 p.m. Exactly 5 p.m. nandun na kami. Yung food namin dumating almost 9 p.m. na. Hindi na namin siya ni-receive. Bumili sila ng chicken para lang maipakain nila dun sa mga bisita namin na natira pa. Dismayado ang couple lalo't mula sa mahigit 119,000 pesos na wedding package, aabot na sa 103,000 pesos ang naibayad nila sa kinontratang catering and event service. Inadmit nila na talagang fault nila. Kung hindi nyo kayang i-cater yung mga clients nyo, huwag kayong kukuha ng mga clients pa. Once in a lifetime wedding yung sinira nyo, hindi na pwedeng maulit yun. Nakapagharap pa raw sa barangay ang dalawang panig pero wala umanong kinahantungan ang kanilang pag-uusap. Nakapagpadala na rin ng demand letter sa catering and event service sa mag-asawa pero wala umanong tugon sa kanila. Tinawagan at tinext namin ang catering and event service para makuha ang kanilang panig pero tumanggi silang magpaunlak ng parehang. Para sa payong legal, dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa abogado. There's already a delay in the performance of the obligation on the part of the caterer. Automatic, may breach na ng contract. Entitled na rin agad si couple for damages. Actually, for me, mas maganda pa rin na magkaroon ng settlement out of the court. Huwag na nila sanang pahabain pa. Pero syempre, kung hindi makikipagtulungan itong caterer, wala silang magagawa kundi mag-file. Sa ngayon ay nakapagsampa na ng kaso sa Small Claims Court ang mag-asawa. Tututukan namin ang reklamong ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katuwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Nasawi ang hepe ng Santa Ana Police sa Cagayan matapos bumaligtad ang minamaneho niyang kotse. Naitakbo pa siya sa ospital pero pumanaw rin kinalaunan. Pabalik sa kanilang himpilan si Police Major Ranolfo Gabatin nang mangyari ang disgrasya. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon sa kung paano ito nauwi sa tuluyang pagbaligtad ng kotse. Personal nang ipinamamahagi ng mga tauhan ng COMELEC ang Voters Information Sheet sa lahat ng mga rehistradong botante sa bansa. May pakiusap po ang COMELEC sa mga palalagdain kapag binigyan yan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Barangay 70 sa Pasay City, kasama si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at 3 commissioners ng COMELEC sa pamamahagi ng Voters Information Sheet o VIS. 4 na pahinang papel kung saan makikita ang pangalan, address at presinto ng botante. May ilang instruction din sa pagboto at listahan ng mga kandidato. Napaka-importante ito
sapagkat hindi lahat may access sa internet o kahit sila ay mga malalayo ang mga barangay, madarating at mararating sila nitong voters information sheet. 68 million na registered voters sa buong bansa ang makatatanggap nito. Minarapat daw ng COMELEC na gawing personal ang pamamahagi dahil mas mura at mas mabilis kesa kung by mail. Kailangan ding pumirma ang botante o kinatawan nito bilang katibayan na nai-deliver ang VIS. Again, huwag niyo pong paghinalaan kung bakit kayo pinapipirma sapagkat yung pong kadahilanan sa pagpapapirma ay dahil ebidensya yon na kayo ay tumanggap na ng voters information sheet. Yung aming mga tauhan, meron silang ID. Malaking bagay po ito sa akin kasi guide po ito para maayos ko po ang aking pagpunta sa presinto. Malaking guide po ito. Sa pagharap naman ni Garcia sa Management Association of the Philippines, hinimok nito ang business community at mga employer na tumulong sa voters education at payagang makaboto ng malaya ang kanilang mga empleyado. We have to ensure that people will still and continue to trust our electoral process and system. And the only way to do that is voters education. We should not let a single child, a Filipino child, to grow up and say, bibilhin lang naman ang boto ko. Bebenta ko na lang. Sa bahagi ng event na pwedeng magtanong ang mga nagsidalo, isa sa tumayo si dating COMELEC Commissioner Gus Lagman. Punto niya, dapat mano-mano ang pagbibilang ng boto sa mga presinto para mas makitang nabilang ang bawat boto. Sagot ni Garcia, kailangan ng batas para rito. The counting at the precincts, which is the most crucial, is not witnessed by the voters. You feed the ballot and then at 7 o'clock in the evening, the machine counts the ballots. Dapat, simula ng 2010, dapat manual tayo, tapos automated. And yet the Supreme Court did not put that in their decision because it's a question of law. Matapos naman ang lindol sa Myanmar at Thailand, sinabi ni Garcia na by post o by mail boboto ang 320 registered voters sa Myanmar. Tuloy naman daw ang internet voting sa Thailand. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Napula na ang grass fire sa Taal Volcano Island. Ayon sa PHIVOX, pasado alas 9 ng umaga nang ideklara itong fire out ng Bureau of Fire Protection Calabarzon. Unang naitala ang grass fire pasado alas 11 ng umaga kahapon. Naapektuhan nito ang Binintiang Munti Observation Station na nadamay rin sa grass fire noong March 2023 at May 2024. Nagsagawa na ng aerial survey para matukoy ang lawak ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nananatili naman sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Umarangkada na ang hanggang 10 pisong taas pasahe sa LRT1 kanina. Sagot ng pamunuan ng tren sa mga bumatikos sa hakbang, kailangan nito para mapaganda ang kanilang serbisyo. Nakatutok si Joseph Morong. Ngayong simula na ang hanggang 10 pisong taas pasahe sa LRT Line 1, hindi alintana ng mga senior citizen kahit mahaba ang sarili nilang pila para makakuha ng discount. Sa gitna ng batikos sa dagdag singil, iginiit muli ng gobyerno na pinapayagan ito sa ilalim ng kontratang dati ng pinasok ng gobyerno at ng Light Rail Manila Corporation o LRMC. Sabi ng LRMC na uunawaan nila ang agam-agam sa taas pasahe pero kailangan nila ito para mapaganda pa ang kanilang serbisyo. Wala pong magagawa kundi sumunod na lang talaga eh. Pero kung may choice ka, sana walang increase. Sana po. Bakit? Hindi pa naman tumataas yung sahod eh. Okay lang, basta walang traffic. Kapag nagsimula na ang EDSA rehabilitation o overhaul, itong mga public transportation katulad ng mga tren at yung EDSA bus carousel na hindi naman tatanggalin ang pwedeng sakyan ng publiko kapag traffic na sa EDSA. Sa susunod na linggo, i-anunsyo kung kailan sisimula ng proyekto na ibinabala na ng pamahalaan na maaari magdulot ng Carmageddon oras na simula ng rehabilitasyon. Dahil may exclusive pa ring lane para sa mga bus, 3 lane na lamang ang matitira sa iba sa bahagi ng EDSA sa Pasay hanggang Guadalupe at sa Balintawak hanggang sa Monumento. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng mainit na panahon, maging handa pa rin sa posibilidad ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, 2 weather system ang umiiral sa ngayon. Una,
ang northeasterly wind flow na nagdadala ng mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Ilocos Region, pati sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Ang easterlies naman na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil sa dala nitong mainit at malinsangang panahon, hindi inaalis ang tsansang mabuo ang localized thunderstorms. Batay sa datos ng Metro Weather, posible ang hanggang heavy to intense rain sa ilang bahagi ng Isabela bukas ng umaga. Pagdating ng hapon, mahina hanggang katamtamang pag-ulan ang aasahan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Davao Regions at Soc-Sargen. May tsansa ring umulan sa hapon sa ilang bahagi ng Metro Manila. Huwag kalimutan ang pagdadala ng payong dahil bukod sa posibleng ulan, proteksyon din yan sa init. Ngayong araw, naitala sa Iba, Zambales ang pinakamataas na heat index o damang init. Nasa danger level din ang init sa Virac, Catanduanes, Iloilo City at Cotabato City. Posibleng ganyan din kainit ang maranasan bukas, kaya iba yung pag-iingat. Sa pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema, nanindigan ang Department of Finance na naaayon sa batas ang paglilipat ng hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Nakatutok si Salima Refran. Sa pagpapatuloy ng oral argument sa kwenesyong paglipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury, ikinatwira ni Finance Secretary Ralph Recto na ginawa ito upang magamit para sa taong bayan. Hindi po pwede na kapag may nakitang malaking pondo na natutulog at hindi nagagamit para sa kapakanan ng taong bayan, hahayaan na lang. Sleeping funds serve no one. Every idle peso is a disservice to every Filipino. 60 billion pesos sa di nagamit na pondo ang nailipat na ng PhilHealth sa National Treasury para pondohan ang mga proyekto ng gobyerno. Halos 30 billion pesos ang balak na ilipat pa bago na TRO. Bukod sa PhilHealth, ayon kay Recto, nakapag-remit na rin ang PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation na humigit kumulang 104 billion pesos sa National Treasury. Sabi ni Recto, kung ipapabalik ng Korte Suprema ang pondo, magkakaroon ito ng epekto sa credit rating ng bansa. That will add a fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hitting our deficit targets this year. And if we miss that, then we may not attain our coveted credit rating upgrade that we foresee in the next 18 months. Tinukoy ni Associate Justice Benjamin Caguiwa ang Section 11 ng Universal Healthcare Act na nagsasabing kapag lumampas sa tinakdang ceiling ang reserbang pondo ng PhilHealth ng 2 taon, babawasan ang kontribusyon ng mga PhilHealth members at itataas ang halaga ng kanilang benepisyo. Pero kung kukunin ng gobyerno ang reserve fund, hindi na ito mangyayari dahil hindi na maaabot ang ceiling. But every time you take money away from the reserve fund, the reserve fund is not able to reach the ceiling. So the movement towards reaching the ceiling to trigger these benefits and the reduction of contributions will get retarded. But what I'm trying to say here is PhilHealth can do such a thing, increase the benefit packages, even if the ceiling is not yet reached. Git ng PhilHealth, tumaas naman ang case rate o halagang sinasagot nito. Then 2024, grabe yung increase ng case rate ng PhilHealth. We have 30% in February 2024 and another 50% by December 2024 po. The average value of case rate increases po. I think nasa 13 or 13,000 pesos o 14,000. Bago nito, nagkilos protesta sa Baguio iba't ibang grupo para ibalik ang pondo ng PhilHealth. Ipagpapatuloy bukas sa mga maestrado ang pagtatanong sa mga respondent at mga petitioner sa oral arguments sa mga petisyon laban sa paglipat ng pondo ng PhilHealth. Mula rito sa Baguio City, para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. May bagong magpapahirap kay Lolong sa pagpasok ng karakter ni Yasser Marta bilang si Goryo sa Lolong Pangil ng Maynila. Bukod sa first time na pagsabak ni Yasser sa mabibigat na action routine, kaabang-abang din ang magiging twist sa kanyang character. Makichika kay Lars Santiago. Ano ginawa mo? Tama na po! Ha? Tama na po! Sinabi ng tama na, di ba? Tough guy with a twist ang papel na ginagampanan ni Sparkle star Yasser Marta sa GMA Prime series na Lolong, Pangil ng Maynila.
Siya ang maangas na si Goryo na isa sa makakabangga ni Lolong. Siya yung siga ng Maynila. Kumbaga siya yung leader ng grupo dito sa Maynila. And ayun, makakaaway ko talaga si Lolong. Abangan nila kasi hindi lang masamang tao si Goryo eh. Meron din siyang kabutihan sa kaibuturan ng kanyang puso. At ngayon ngang hindi nakakapag-taping si Ruru Madrid dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya, si Yasser ang sumasabak sa maaksyong eksena. First time ni Yasser na gumawa ng mabibigat na action routine dahil masanay siya sa drama. Pero gusto raw niya talagang magawa ng mahusay ang kanyang fight scenes. Ako sobrang thankful ako dito Lar sa mga stunt coach natin. Kasi ako hindi naman ako bihasa no sa pag sa action, pero sila sobrang ginaid nila ako at talagang nakita ko yung effort nila na gusto nila talaga akong matuto. Natutuwa si Yasser na tuloy-tuloy ang dating sa kanya ng mga proyekto. Katatapos lang niya sa May Ilonggo Girl at ngayon ay nasa Lolong na siya. At dahil sa blessing na ito, tuloy-tuloy na raw ang ipinapagawa niyang family house sa Antipolo. Hey, bubong na, may tiles na, unti na lang makapunta tayo doon, dito Lar, malapit na. Siguro nasa mga 70% na yung bahay. Ang family house na ito, regalo raw ni Yasser sa kanyang mga magulang. Sa farm talaga siya as in parang countryside na mga bahay. Yung tatay ko kasi, siya na yung architect din kasi architect siya sa ibang bansa. Siya na nag-design. So, ano lang siya, parang bungalow na malawak lang. Parang retirement home din yung ni mama at papa ko. Parang merong 2,000 puno ng mangga. Doon na nakapalibot siya. So pag pumasok ka, parang ang ganda talaga. Lar Santiago, updated sa showbiz happening.